Hello guys, sobrang ang aga-aga. Visit ako. Kasi ganito yan. May client ako na bumili ng asola. Pagkatapos, yung asola nakuha niya matataba. Tapos kinuha namin mismo sa pond para malaman niya na legit asola yon. Pagkatapos, after a month, nag-chat siya sa akin na bakit duckweeds daw yung tumubo. Teka lang, asola ang kinuha niya sa akin, tapos sasabihin niya duckweed yung tumubo. Tapos ang ini-insist niya na nag-seminar siya sa pag-aasola, nag-attend siya sa seminar. Tapos sabi niya sa akin, nakapaggawa na daw siya ng 22 pans, magaganda daw, matataba daw yung asola niya. Tapos nung umaraw, just hindi nang sikat ang araw, namatay lahat ng asola niya. And then, eto na. Tapos sinasabi niya na yung asola na nakuha niya sa akin ay duckweeds. Paano magiging duckweeds yun? Nakita niya, nakuha niya na asola yon. Tapos sabi niya, yung isang pond niya, duckweeds ang tumubo, yung isang pond niya, asola na maliliit. Ang sabi ko sa kanya, kung ang asola mo ay maliliit, at nag-attend ka ng seminar, kino-question niya kasi kung nag-seminar daw ba ako, etc. Ganyan. Ina-assist ko siya, sinabihan ko siya, nalagyan niya ng cow manure. Ang nilagay niya ay emas, urea, at kung ano-anong mga T16. Ngayon, yung mga yon ay synthetic, which is acidic. So, kino-quote niya na siya ay nag-attend ng seminar, etc. Ganon. Anong pake ko kung nag-seminar ka? Sabi ko sa kanya, sabi ko sa niya, sir, nag-seminar kayo, bakit payat yung asola nyo? Oh, sakto sa devotion ko. Sabi dito, sa Proverbs 1:2, sabi niya, to know wisdom and instruction, to perceive words and understanding. So, know wisdom and instruction. So, minsan may mga nag-i-instruct sa atin, pero, eto sa verse 7, maganda. Sabi dito, but the fools despises wisdom and instruction. Nag-instruct ako sa kanya na ito gawin mo. So parang ang gusto ko sabihin, anong gagawin natin? Syempre doon tayo sa remedyo. So may duckweeds na yan. Tanggalin mo yung duckweeds, lagyan mo ng cow manure, kalahating sakong cow manure, sundin mo ako. Sabi kong ganun. Pagkatapos, after a week, tataba na yan. Bakit ko sinabi yon? Kasi based on my experience, sa dami-dami o sa taon na ako nag-aalaga ng asola, yun at yun lang, tumataba naman yung asola ko. Siya na nag-attend ng seminar, kung ano-anong seminar, pero siguro may instruction yon o nakaidlip ka sa haba ng seminar, hindi mo na maalala, and then dito ka na sa practical, tsumamba ka nung una, hindi mo na maintain, nakalimutan mo. So, yon. Ayaw niya nang makinig sa mga ibang instruction ng iba. So, nagre-rely siya sa kanyang judgment, sa kanyang sarili na kaya ko to, nagawa ko nga nung una, 'di ba ganon. Pero we need to consider, hindi siya kasi ganun ka open-minded. Ngayon, we need to consider na yung minsan kasi iba yung tinuturo sa actual. Kasi ako nagkakandak ako ng seminar. Madami yan. Matatalino pa yan ha. So, ayun, tinuruan mo sila, tapos mangyayari sa kanila epic fail. Alam mo kung bakit? Hindi nila sinunod yung protocol. May mga protocol yan eh. Kunyari, may ratio ang tubig sa tae, sa cow manure. O kunyari, kung gagamit ka ng synthetic, may ratio yan. May temperature, mga ganun-ganon. Kahit sa pag-aalaga ng gulay, ganun yon. Kung hindi mo susundin yung sinasabi na yan, mapapalpak yung gulay mo. Tapos mag-change pa ng weather. When it comes to farming, ang weather talaga napaka unpredictable na kaya nag-growing house para ma-maintain ng fertilizer at etc. Kaya yung growing house para sa maximum results. Syempre, hindi nila na i-consider hindi pa niya na i-consider na sa open field, yung peste, yung tubig, yung mga ganun-ganun bagay. Pag pinatest mo yun, matik yun, may infected yun. Kasi ang kalaban ng asola is fungus. Ayun. Yun yung tapos sabi niya ganun. Sabi ko, hindi na ako makikipagtalo kasi hindi siya open-minded for solution.
ang kinakot lang niya na low breed, low ganun. Minsan iniisip ko din na, yung pala yan, wala naman binhi yun bakit nagkakaroon ng asola yon? Diba? Yung pala yan tuwing umuulan nagkakaroon ng asola, wala naman binhi yun. Pag tag-anihan na, wala naman ng diba? Wala ng tubig yun. Tapos, saan manggagaling yun? Eto pa. Wala naman duckweeds sa isang pond. Tapos magugulat ka, wala ding asola, etc. Nagkakaroon ng algae. Tapos minsan may algae na, may duckweeds pa. Saan galing yung duckweeds? Diba? Ang iniisip ko, nanggagaling yan sa mga frogs, tapos sa mga ibon. Kasi may mga ibon, naglulublubin sa mga may putik-putikan, mga ganun. May mga duckweeds, saka yun, nailalagay nila yung binhi. So, yun yung mga bagay na parang ang hirap ipaunawa sa mga close-minded. Tsaka sa mga magfa-farming, ayun yung sinasabi ko na learn, matuto kayo, maging open-minded kayo sa mga experience ng iba, then try it on your own, and then maging open din kayo sa mga peste, ganon. So, dapat maging to increase learning, kailangan matuto. Kasi dumating din ako sa time na parang ang dami ko nang alam, tapos ayoko na mag-input pa. Yung nalalaman ko na lang yung lang. Yung parang, alam ko na yan. So, yung ganun ako, dumating din ako sa puntong ganun. Pero, ngayon, pag may tinuro ka sa akin, susubukan ko. Kapag hindi umepekto, X na yan. Ibig sabihin, tawag dito, binabalance ko kung totoo ba yung sinasabi niya. Hindi kasi lahat ng sinasabi pinakikinggan yung iba. Karamihan na nagle-lecture, walang ginagawa. Hindi naman more on books lang talaga sila, research, etc. Pero hindi sila practical. Minsan mas matututo ka sa practical. Yung mga gumagawa mismo, ginagawa nila mismo, tapos yung mga nagdi-data. Yun talaga. Tsaka yung, kunyari, for example, pig farming. For how many years? 5 years nila sa pig farming. Sabi mo kahit walang aral yan, hindi yan naka-seminar. Alam niya na yung pasikot-sikot. Kahit yung kabisado niya na. So yung practical niya, yun ang kukunin mo. Ibig sabihin, effective yun sa kanya. Magiging effective yun sa'yo. Basta susundin mo lang yung instruction niya. Makinig lang tayo sa instruction. Maging open-minded lang tayo. Kasi yung iba talaga hindi na open-minded, close-minded na. Ang hirap turuan. Sobrang hirap turuan. Kaya yun lang. For today talaga nabubisit lang talaga ako. Bye.